So please, sabi daw ni Ngagngag mga kababayan sa kanyang text, do not file impeachment complaints. Uy. Oh, hey, yan daw ang drama. sinabi ni Ngagngag doon sa mga congressman via text message ha. It will only distract us from our real work of governance. Ang which pa niya mga kababayan, which is to improve a lot of all Filipinos. Anyway mga kababayan, second year college pala no. Alright, welcome back to my channel mga guys. At ito nga, nagbigay ng pahayag itong Presidente Marcos na parang pinipigilan niya itong Kongreso na huwag mag-file ng impeachment complaint dito kay VP Sara. Bakit, Mr. President? Bakit? Para malaman natin, ituloy nyo yan. O, di ba? Nagpapakita itong Presidente natin na parang nanghuhugas siya ng kamay kung sakaling ituloy man ito ng Kongreso, di ba? Parang klaro, parang drama. Ano ba talaga? Ang tagal-tagal nyo dyan sa Kongreso nag-hearing, ilang buwan kayo, tapos ngayon nyo sasabihin na hindi importante si VP Sara. It only distract. Matagal na dinistract po. Matagal na na-distract dahil sa hearing ng Quadcom na dyan. Di ba mga guys? Ilang buwan naman kayo nag-hearing dyan. Ngayon nyo lang sasabihin na ito only distract. Wala nga kayong ginawa Puro doon kay Sara Duterte, di ba? Double meaning din ito mga guys kasi para din itong pinapakita ni Presidente Marcos, tama nga itong sinabi ni PBO, para pinapakita niya rin kung sakaling hindi ituloy ng impeachment. So makita-kita natin na meron siyang kamay, meron siyang command dyan sa Kongreso. Kasi hindi rin tinuloy Sinabi niyang do not, hindi tituloy. Di ba? Yan ang double meaning dyan. Kaya shoutout dito kay PBO. Maganda ang mga puntos ni PBO dito. Kaya ako nag-react. Let's go! The lot of all Filipinos. Anyway, ano sa tingin nyo ang bagong propaganda ito ni Ngagngag mga kababayan? Nataranta na ba siya? Dahil kung mai-impeach sila si Sara, baka ma-shortcut ang termino niya? Tama yan, di ba? Nakita natin ng mga tao ngayon, ilang araw na dyan sa EDSA, dumadami. Alam nila, pag ituloy nilang impeachment ito, siguradong magkakagulo. At nakita natin talaga kung ano talaga ang status ng suporta, di ba? Wala pang ganitong suporta kay VP Sara ang pinapakita dyan sa ibang mga politiko. Wala, ito lang si VP Sara, di ba? Isang salita lang ni VP Sara, no? Sila lahat nakinig, itong Kongreso, itong tenga ng mga, alam natin mga tulongges, di ba? Inaabangan nila, nagre-react sila. Ngayon, nagpapanik nga itong presidente natin na ihigpitan na ng seguridad niya, di ba? Tapos sasabihin mo, Mr. President, ngayon na hindi importante si VP Sara. Nako. Hindi ba kaya mga kababayan? Hugas kamay itong si Ngagngag. Kaya pilit talaga sa media ito. Sinadya niya mga kababayan na mag-lit para sabihin kapag mayroong impeachment dyan, wala akong kasalanan dyan ha. Sinabihan ko na sila na wag, pero tinuloy pa rin. Baka ganyan. Yan na nga. Ay nako. Pero mayroon din ibig sabihin ito mga kababayan kung tatalima sila na hindi nga magpapa-impeachment. Ibig sabihin, mayroon talagang kamay si BBM dyan sa Kongreso na siya ang nasa likod sa mga sarswela dito, kabilang na ang pag-iimbestiga dyan sa Quadcom at kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo, makinig kaya itong si Romualdez? Ituloy ba niya o hindi? Sa tingin ko, opinion ko lang to itutuloy yan kasi magpapakita ang gilas yan. Papakita niya na walang makapigil sa kanya. Siya lang ang karapat-dapat maging presidente kasi talagang ginagawa niya ang tama sa utak niya. Iepal itong si Romualdez. Tingnan nang nagpapalakas nga diyan, di ba? Ilang beses na nag-speech diyan sa Kongreso. Ang daming mga minions, pumapalakpak ang mga minions, Kala nila sa labas naman ng Kongreso, tinatawanan lang kayo, mga gunggong na mga tungge. Padrama-drama kayo dun sa Kongreso. Mayroon sa influensya Sa basa natin dito huwag inutusan ni BBM. Although may please, pero do not file impeachment. Yun na nga, do not tayo sa do not. Para may authority mga kababayan na in the first place, ang kanilang laging sinasabi, independent naman kami, two equal branch. Ay, nako, Diyos minyo. Panoorin natin ito. Explanation ng kanilang tao, mga kababayan, Ito, duda rin ako nito.
Tunying. Duda ako dito. Bongbong Marcos, meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Na wrong grammar. Ano ulit sinabi? To improve the lot of all Filipinos. Ano yan, the lot? Ay, nako. Sino kaya itong PBO. baka Wala, PBO. bintangan? Pero di ba, may mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Yan na lang isipin nyo. Akala ba namin co-equal branch? So bakit nakikialam kayo ng departamento ng iba? Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin kung sino dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Ate! Kapalos-los. Sino pa ba leader dyan? Head na head ng mga buhaya dyan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako, Tunying. Huwag mo kaming bulahin, Tunying. Kadama-drama ka pa. Ayaw mong i-reveal kung sino, kung nangyari, ganyan. Para maipalabas na nag-leak lang. Ganon. Drama ito mga guys. Mukhang ito si Tunying. Pakawala din ito ng Marcos. Sa mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makakurwente, no? Makakurwente dahil sa Sino ang source mo? ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, Pati na rin ang mga admiral dyan, gigil na gigil. pati po yung mga ibang mga NGOs Yung I love you sa'yo. gusto sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Go Ano on. po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismo si House Speaker Martin Romualdez ay kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend, kundi yung po may mga kinalaman Ituloy po nyo sa na. confidential fund. At kung ngayon nyo pong maalala, ang Grupo Akbayan, Sige, what's your point? laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Pinagkatiwala po sa atin ng Sino? isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Kapag dumaan na ito kay Kunying mga kababayan, parang duda na tayo Yun na nga. sa intention. Yun na nga. Leakage ba talaga iyan? O sadyang binigay? Pwede ba natin ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakita mo ang wrong grammar. Na-access po natin ngayon lang kay hindi ko na masabi. Ate! Hindi ko na masabi kung kanino pinagdala. Ano po? Ito po yung parte nung mensahe ng Sige, Pangulong basahin mo to, Nick. Bongbong Marcos sa mga House leaders. Be? In the larger scheme of things, Sara is unimportant. Wow! Unimportant! At sinong important? Ikaw? Ha? Sabi nga sa mga memes sa internet mga kababayan no, na bakit nagagalit kayo kay BBM na wala naman daw siyang ginagawa? Literal na walang ginagawa. Walang ginagawa mabuti. Yan ang sabihin niya. So please, do Sino ngayon ang unimportant? not file impeachment complaints. Do not file. Who are you? Akala ba namin kung equal branch of government? Tapos kung magtuloy-tuloy yan, sasabihin mo, huwag niyo ako isali sa CC dahil sinabihan ko na sila na huwag mag-file ng impeachment. Nag-file pa rin. Hugas kamay. And then, kung tatalima, ibig sabihin, ikaw talaga ang taga-utos dyan. Sa Kongreso. Kabilang na yung ang gigipit sa mga Duterte sa Quadcom at sa hearing kay Sara. Sablay na naman itong propaganda ng mga Sablay. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, Wag mong i-interpret muna. Tunying, basahin mo muna word for word para makita natin ang grammar. hindi naman mahalaga si Sara, sabi po niya. So please, do not file impeachment complaints. Wag Wow! Ano, ang bait. Ano pagtanggol? Anong drama na naman yan? maghahain ng impeachment complaint ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohanang Hindi na ba ginambala? Yun na nga. Sa mga pinagagawa niyo ngayong panggigipit? At Yun ano na nga. sinasabi mong governance, yung fractured governance, sabi ng dating Pangulong Digong sa'yo, na nagbi-bleed ng pera ang ating gobyerno.
Tingnan niyo itong si Tunying, para siyang spokesperson nitong kampo ng mga Marcos, di ba? O kunyari pa itong mga to, propaganda nila. Sablay po ang propaganda ninyo. Alam namin natatakot kayo kasi nakikita na ang persa ng suporta dito po kay VP Sara, di ba? Diyan sila naguguluhan mga guys kasi ituloy ba natin o hindi? Kasi nakikita nila ang suporta ni VP Sara. Talagang hindi papayag ang mga tao na gagalawin nyo itong VP Sara. Malamang ang mangyayari ngayon dito mga guys, kung hindi man nila titirahin ito sa impeachment, doon na sa complaint nila doon sa anti-terror law daw, di ba? Yung pahayag ni VP Sara na para na siyang magiging parehas doon kay Tebes na kaso doon sa anti-terror law. So ano ginawa kay Tebes? Yung nag-raid, ang daming ni-raid, tapos nagpalabas na ng mga search warrant, yung mga yan. Yan malamang ang mangyayari dyan. No? Gigipitin naman nila itong VP Sara kasi yung basihan nila, yung tao na kinausap ni VP Sara, yun ang malamang na magiging dahilan nila dyan para malusob nila itong bahay ni Sara, lahat ng mga kakilala ni Sara, imbestigahan nila yan kasi hahanapin nila itong sinasabi nilang assassin. Yung mga yan naman, sila naman ang gumawa ng naratiba yan, di ba? Meron akong vlog isa dyan eh. Sila lang ang gumawa dyan. Yun na talaga ang babasihan nila. Sigurado magigipit itong si VP Sara mga guys. Let's continue to support our VP Sara. Let's pray for VP Sara. Wag nating hayaan itong mga hinayupak na Marcos. Alam natin, nagalit na itong si Marcos. Alam natin. So ngayon, medyo mahigpit talaga itong mga ahensya ng gobyerno para kay VP Sara. Di ba? Nakinig naman natin yung mensahe ni VP Sara. Yung ginawa kay Tebes, lahat, yung AMLAC, yung mga ari-arian niya, malamang i-freeze yan. So yan ang malamang mangyayari dyan. Kaya ito sila, ayaw na nilang ituloy ang impeachment. Kasi kung ituloy pa lang nila yan, mas dadami ang tao dyan sa EDSA. Kami din dito, siguro mag-rally ang mga tao dito sa Mindanao. Kaya nababasa na nila mga guys, sablay na sablay po itong propaganda ni Bangag. Alam natin, nagpapakitang gilas na siya na kunyari tigilan niya. Next, di na po bubo ang mga Pilipino, mga tulongges. Meron na pong social media, madali po nating malaman yan. Alright, thank you for watching and again, don't forget to support our VP Sara. Let's go. Thank you po. God bless.